Bumaba raw ang bilang ng mahirap na Pinoy mula sa 18.1% sa 2021 at naging 15.5% ngayong 2023 ayon sa PSA. Pero ang tanong, naramdaman ba talaga natin ang pagbaba ng kahirapan? Totoo nga ba ito o isa lang numero sa papel? Hi there, this is Shinky Tan, your pambansang wealth coach. Una, kailangan po natin maunawaan ang ano ba ang statistics. Kailangan natin maintindihan kung paano ba nila kinuha itong numerong ito. Ang poverty rate ng bansa ay isang income threshold na tinatawag natin na poverty line. Kung ang income ng isang pamilya ay mas mababa sa line na ito, siya po ay tinuturing na mahirap. Katulad ng ginawa po ng NEDA, di ba? May pag-aaral po silang ginawa na ang tao daw pwede daw kumain na mabuhay pag ikaw ay hindi na daw poverty poor or food poor kung ikaw ay kumakain ng 64 pesos per day. Pangalawa, kailangan i-assess natin ang tunay na sitwasyon. Ngayon, tanungin natin ang ating sarili. Nararamdaman ba ng kababayan natin ang sinabi ng pagbaba ng kahirapan? Kung titignan po natin, mas mataas po ang presyo ng bilihin. Ang sweldo naman, hindi po tumataas ng sahod at syempre naman may kawalan ng trabaho. Kaya kahit na bumaba ang poverty rate, maaari hindi ito nararamdaman ng mga tao na talagang apektado ang kanilang kabuhayan. Pangatlo, meron din nagpe-press release na sinasabi daw na lumalago ang ekonomiya ng ating bansa. Pero kailangan po natin tanungin ang realidad. Umaangat ba ang antas ng pamumuhay ng mamamayang Pilipino o nananatili pa rin na hirap sa pang-araw-araw na gastusin at hindi kayang tustusin? Pero ito lang masasabi ko, para masabi na talaga natin na bumaba na po ang kahirapan, kailangan po meron tayong tinatawag na inclusive growth. Ang ibig sabihin niyan, hindi lang dapat ang nakikinabang ang mga ekonomiya. Hindi lang po ang nakikinabang ang mga ilang nakakagaan sa buhay. Kailangan may mga oportunidad para sa mga nasalaylayan ng lipunan tulad ng programang edukasyon, pangkalusugan, pangkabuhayan, na tulong ng ating gobyerno sa mga mararalitang at siyempre naman kapuspalad na Pilipino. Kung ako'y mabigyan ng libreng edukasyon ang mga kabataan at the same time, zero billing na po sa mga tinatawag nating expenses sa mga hospitals, lalo na sa kapuspalad at siyempre naman madagdagan ang pagkakakitaan, alam nyo, mararamdaman na po at inclusive na po. At pwede na natin sabihin, bumaba na po ang poverty rate dahil ito ay nararamdaman ng karamihan. Sana naman naliwanagan po tayo dito sa episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.